morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Ayan, ngayon magluluto ako ng penne macaroni with more bechamel. Ayan. Ito na ang aking oil. Ay, mainit na. Ayan po guys, gagamit po ako ng aking white onion. Yung aking onion guys ay laging pinigilin. Onion na po to na may kasamang garlic, syempre. Ayan po, papulahin ko. Ayan na po, okay na po ang ating onion. Yan, amoy sibuyas na. Pati ako nang amoy sibuyas na rin. Ito yung ating meat dough. Ayan guys, yung kambing. Nakikita nyo hindi ko hinuhugasan. Dahil bago ko po binibili ng kambing ay hinuhugasan ko na po siya. Kasi ako ang nagbibili ng mga karne na ginagamit sa bahay, hindi ko kami bumibili sa labas. Kaya malinis ko ang paggagawa ng ating biniling. Yan, maglalagay lang ako ng black pepper. Maggi cubes. Ayan po guys. Additional lang ako ng Maggi cubes. Ayan. Paprika powder. Kunti lang pong ilalagay natin. Soy sauce. Ayan po guys, gagamitan ko siya ng 2 pack na tomato paste kasi marami po ang aking gagawin kaya kailangan natin ng 2 pack na tomato paste.
oregano dried. Guys, nag-additional ako ng 1/2 cup ng water. Siyempre guys, titikman din natin ang lasa kung tama ba. Ayan guys, nandito na yung ating tubig. Ayan na, boiling water natin. Pwede natin ilagyan ng pini macaroni. Ito guys ang gagamitin ko na macaroni. Ayan po guys. Pagpakuluan ko lang siya hanggang sa magiging soft ang ating macaroni. Saka natin i-mix dun sa ating meat na ginisa. See you later. Ayan guys. Ito na yung ating macaroni. Ayan. Ayan guys, i-mix ko lang siya. Ayan guys, gagawa tayo ng bechamel. Ito yung unahin ko yung aking butter. Ayan po guys, dahil marami ang aking kailangan sa kailangan na bechamel. Kailangan ko na maglagay ng flour. Kailangan ko rin siya damihan. Ayan, nasa 4 spoon po siya.
po yung ating fresh milk. Ayan, gumamit ako ng 1 liter na fresh milk. Pag may powder po kayo, pwede rin yung gawin fresh milk. Ayan po, mag-additional ako ng cooking cream. Ayan po, mag-additional ako ng cooking cream. Nasa 1 glass po siya. Tsaka yung ating buttered Kraft cheese. Siyempre, maglalagay ako ng mozzarella. Ayan. And guys, hayaan ko lang siya maging sticky. Pero kailangan natin siyang halo-haloin para hindi masunog ang ilalim ng ating bechamel. Ayan po ang ating bechamel. Ayan. Okay na po siya. Napaka-sticky na. Ito na rin yung ating macaroni. Ayan yung mga ating container na paglalagyan. Ayan. Ayan, ang first step po natin ay maglalagay muna tayo ng bechamel. Every container. Ayan, unahin natin. Ayan na po yung ating mga container. May bechamel na sa ilalim. Ayan po ang second layer natin na yung ating macaroni. Ayan na guys. Yan yung second layer. Ang third layer natin ay maglalagay tayo ng bechamel.